Darating ang araw na tatayo ako sa gitna ng isang marangyang entablado. Suot ang pulang damit na kasing tapang ng dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Sa harap ng libu-libong tao, titingnan ko sa mga mata ang lalaking nangako sa akin ng habambuhay, ngunit nagbigay lamang ng dusa. Ihuhulog ko ang gintong singsing na ito sa isang baso ng mamahaling alak at panonoorin ko ang kanyang pagbagsak habang ang lahat ay nakatitig sa kanyang kahihiyan. Hindi ko pa alam kung paano ko iyon gagawin. Ngunit may isang lihim akong hawak na sisira sa buong kaharian ng mga Villamor. Isang lihim na nagsimula sa isang mensahe mula sa isang batang hindi ko alam na anak pala ng sarili kong asawa. Ngunit bago ang rurok ng aking paghihiganti, kailangan ko munang harapin ang gabing ito. Ang gabi kung kailan ang 12 taon ng aking katapatan ay nauwi sa isang malutong na sampal ng katotohanan. Huwag kang mag-alala, Luz. Sa Paris, makakapagpahinga ka ng maayos. Pagbalik mo, tapos na ang lahat ng problema ng kumpanya at masusolo na natin ang isa't isa. Iyan ang mga salitang binitawan ni Marco habang iniaabot sa akin ang isang tiket ng eroplano. Ang boses niya ay malambing, puno ng pag-aalaga na akala mo ay isang santong nag-aalay ng langit. Ngunit sa likod ng mga matatamis na salitang iyon, naramdaman ko ang malansang amoy ng kanyang pagtatraidor. Eksaktong 11:00 ng gabi, habang natutulog si Marco sa tabi ko, ang kanyang telepono na nakapatong sa nightstand ay biglang umilaw. Hindi ito tumunog, ngunit ang liwanag nito ay sapat na para gisingin ang aking nagdududa. Nang diwa, isang mensahe mula sa isang client X ang bumungad sa screen. Daddy, kanina pa umiiyak si Junior. Hinahanap ka niya. Kailan ba aalis ang yaya mo para makauwi ka na dito sa amin? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang yaya. Ako ba ang tinutukoy ng mensaheng ito? 12 taon ko siyang pinagsilbihan. 12 taon kong ibinigay ang aking talento sa pagdidisenyo ng alahas. Para lamang sumikat ang pangalan niya. At ngayon, ako ay isa lamang yaya sa paningin ng kanyang pamilya sa labas. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono. Hindi nanginig ang aking mga kamay. Sa halip, naramdaman ko ang isang uri ng lamig na nanuot sa aking buto, isang uri ng katinuan na dumarating lamang kapag ang puso mo ay tuluyan ng nadurog. Gamit ang fingerprint ni Marco habang mahimbing siyang natutulog, binuksan ko ang kanyang gallery. Doon, nakita ko ang lahat. Ang mga larawan ni Marco kasama ang matalik kong kaibigan na si Bianca. Magkayakap sila sa isang resort na akala ko ay pinuntahan niya para sa business trip. At ang pinakamasakit, ang mga larawan ng isang batang lalaki na may 4 na taong gulang na. Ang batang yon na madalas dalhin ni Bianca sa akin para alagaan kapag may trabaho siya. Ang batang tinatawag kong pamangkin ay ang sariling dugo at laman ng asawa ko. Mabilis kong kinunan ng larawan ang bawat ebidensya gamit ang sarili kong telepono. Walang luha, walang hikbi. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang mahimbing na hilik ni Marco na tila isang insulto sa aking pagkatao. Biglang tumunog ang telepono ko sa ilalim ng unan. Isang tawag mula sa aking biyenan, si Doña Mercedes. Kahit ganitong oras na, hindi siya nag-aatubiling gambalain ako. Luz, siguraduhin mong napirmahan mo na ang lahat ng mga papel na iniwan ko sa mesa mo. Kailangan niya ng bangko bukas bago ang flight mo. Huwag kang maging pabaya. Alam mo namang utang mo sa amin ang posisyon mo ngayon. Ang boses ni Mercedes ay kasing talim ng isang kalawanging kutsilyo. Lagi niyang ipinapaalala ang aking utang na loob dahil kinuha nila ako mula sa hirap. Kahit na ang totoo ay ako ang nagligtas sa kumpanya nila mula sa pagkalugi. Opo, pipirmahan ko na. Sagot ko sa isang matatag at walang emosyong boses. Mabuti, siguraduhin mo lang. Isang malaking pagkakataon ng Paris. Huwag mong sasayangin ang pera ni Marco. Ibinaba ko ang telepono. Alam ko na ngayon ang laro nila. Gusto nila akong ilayo sa Pilipinas para maisakatuparan ang plano nilang Leon, ang iluklok si Bianca bilang bagong asawa at itago ang katotohanang ninakaw nila ang aking mga disenyo. Mayroon lamang akong 12 oras bago ang aking flight. 12 oras para baligtarin ang tadhana. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking study room. Binuksan ko ang aking vault at kinuha ang isang maliit na digital recorder na ibinigay sa akin ng aking yumaong ama-amahan na si Don Emilio bago siya mamatay.
Sinasabi ng instinct ko na may kinalaman ang mga papeles na pinapapirmahan ni Mercedes sa aking mga shares sa kumpanya. Hindi ko pipirmahan ang mga papel na iyon para ibigay ang aking karapatan. Sa halip, kinuha ko ang aking pen at nagsimulang sumulat ng isang mensahe para sa aking abogado. Si Attorney Theody, Attorney, ituloy natin ang plano. I-freeze mo ang lahat ng mga assets na nakapangalan sa akin bilang garantor ngayong gabi. Ang Villamor Heritage ay magigising sa isang bangungot. Bumalik ako sa silid at tiningnan si Marco. Hinawakan ko ang kanyang pisngi ng napakagaan, tila isang mapagmahal na asawa. Ngunit sa loob-loob ko ay sinusukat ko na ang lalim ng hukay na pagbabagsakan niya. Have a safe flight, Luz. Bulong ni Marco sa kanyang pagtulog, na tila nararamdaman ang presensya ko. Ngumiti ako ng manipis. Isang ngiting hindi aabot sa aking mga mata. Oo, Marco, lilipad ako. Pero hindi ako ang mawawala, kundi ang lahat ng pinaghirapan ninyong nakawin sa akin. Inilagay ko ang aking ticket sa loob ng bag, kasama ang digital recorder at ang mga ebidensya ng kanyang pagtatraidor. Bukas, sa pag-alis ng eroplano, maiiwan ang isang bombang sasabog sa mismong mukha ng mga Villamor at ang pinakamasakit na bahagi. Hindi nila malalaman kung sino ang nagtanim nito hanggang sa huli na ang lahat. May isang huling bagay akong ginawa bago sumikat ang araw. Tinawagan ko si Bianca. Luz, bakit ka napatawag? Madaling araw pa ah. Tanong ng mapanlinlang kong kaibigan sa kabilang linya. Gusto ko lang magpasalamat. Bianca, salamat sa pag-aalaga kay Junior. Huwag kang mag-alala. Malapit na kayong magkasama ni Marco. Nang mas matagal kaysa sa inaasahan nyo. Ibinaba ko ang telepono nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Alam kong sapat na iyon para hindi siya makatulog sa kaba. Habang hinihintay ko ang pagsikat ng araw, tiningnan ko ang huling pagkakataon ng aking sarili sa salamin. Hindi na ako ang Luz na sunod-sunuran. Ako na ang bagyo na wawasak sa kanilang lahat. Dapat kang magpasalamat, Luz. Kung hindi dahil sa apelidong Villamor, baka hanggang ngayon ay nagtitinda ka pa rin ng mga mumurahing hikaw sa bangketa ng may kawayan. Ang boses ni Doña Mercedes ay parang patak ng asido sa aking pandinig habang nag-aalmusal kami. Maayos ang kanyang pagkakapusod. Walang kahit isang hibla ng buhok ang nakawala. Kasing tigas ng kanyang puso. Sa harap ko, ang masaganang hain ng sinangag, tosino, at itlog ay tila mga pagkaing walang lasa. Opo, ma. Alam ko po ang pinagmulan ko. Sagot ko nang hindi nagtataas ng boses. Pinanatili ko ang aking tingin sa tasa ng kape. Pinapanood ang usok na dahan-dahang nawawala sa hangin. Mabuti naman at hindi mo nakakalimutan. Dahil ang isang asawang marunong tumanaw ng utang na loob, ay alam kung kailan dapat isakripisyo ang sariling kagustuhan para sa dangal ng pamilya. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa tabi ng aking plato. Ang tunog ng pagbagsak ng papel sa lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan. Pirmahan mo ito. Ito ang garantiya para sa bagong loan ng kumpanya. Kailangan ito ni Paulo para sa expansion ng branch sa Cebu. Tiningnan ko ang mga dokumento. Expansion, alam ko ang totoo. Ang pera ay gagamitin para takpan ang butas na kinurakot ni Paulo mula sa pondo ng mga empleyado. At ako ang gagawin nilang panangga kapag pumutok ang iskandalo. Ma, di ba't naibenta ko na ang lupang iniwan ni nanay para lang matulungan ang branch sa Binondo nung nakaraang taon? Tanong ko, dahan-dahang itinaas ang aking paningin. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Mercedes. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng puot. At sinusumbat mo iyon ngayon, Luz. Tandaan mo, ang dugong Villamor na nananalaytay sa asawa mo ang nagbibigay sa iyo ng karapatang huminga sa loob ng bahay na ito. Huwag mong ipagkait ang tulong mo ngayon kung ayaw mong mabulok sa kangkungan. Luz, sige na, maawa ka naman sa kapatid ko. Singit ni Marco habang pababa ng hagdan. Inaayos ang kanyang kurbata. Mabilis lang yan, babuam. Pagbalik mo galing Paris, maayos na ang lahat. Isipin mo na lang na investment ito para sa ating dalawa. Investment para sa inyo ni Bianca. Bulong ng isip ko. Ngunit ngumiti ako isang matamis at masunuring ngiti na itinuro sa akin ng 12 taon ng pagtitiis. Sige, Marco, kung ito ang makakapagpatahimik sa inyo, pipirmahan ko. Sabi ko, kinuha ko ang ballpen at mabilis na nirestuhan ang bawat pahina. Ang hindi nila alam. Sa bawat pirma ko, may isang digital na kopya na agad na naipapadala sa secure server ni attorney.
Theody. Ang mga dokumentong ito ang magiging katibayan ng kanilang pang-aabuso at forced coercion sa harap ng korte. Eksaktong pagkatapos ng aking huling pirma, bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok ang isang babaeng tila sariwang rosa sa umaga, ngunit may nakatagong lason sa bawat tinik. Good morning, everyone. Oh, Luz, ready ka na ba para sa flight mo? Masayang bati ni Bianca. Lumapit siya sa akin at binuso ako. Naamoy ko ang pabango niya, isang mamahaling brand na alam kong si Marco ang bumili. Ngunit hindi ang pabango ang nakakuha ng atensyon ko, kundi ang kwintas na suot niya. Isang gintong pendant na hugis patak ng luha. May nakapalamuting asul na sapphire sa gitna. Ang ganda ng kwintas mo, Bianca, sabi ko. Hinawakan ang pendant ng bahagya. Parang pamilyar sa akin ang design na ito. Bahagyang namutla si Bianca, ngunit mabilis ding nakabawi. Ito ba regalo ito ng isang sweater? Sabi niya. Special edition daw ito. Tiningnan ko si Marco. Umiwas siya ng tingin at biglang naging abala sa kanyang relo. Yun ang kwintas na binuo ko noong nakaraang buwan. Ang disenyong sinabi ni Marco na nawala ng courier kaya hindi na ilabas sa koleksyon. Ngayon, suot na ito ng kanyang kabit sa harap mismo ng aking mukha. Bagay sa iyo, Bianca. Mukhang nakaw na ganda. Madiin kong sabi. Anong sabi mo? Tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay naging matalas. Sabi ko, nakakasilawang ganda. Pagtatama ko ng may malamig na ngiti. Siya nga pala, nasaan si Junior? Hindi mo ba siya isasama para maghatid sa akin sa airport? Gusto ko sanang magpaalam sa bata. Sa pagbanggit ko ng pangalan ng kanyang anak, tila nabulunan si Bianca. Nagkatinginan sila ni Mercedes. Ang tension sa silid ay naging kasing bigat ng tingga. Nasa school na ang bata. Luz, alam mo naman, ayaw nating malate ang bata sa klase. Mabilis na sagot ni Mercedes. Ang kanyang boses ay medyo nanginginig. Sayang naman, gusto ko pa naman sana siyang bigyan ng pabaon. Sabi ko habang tumatayo. Kinuha ko ang aking shoulder bag at tiningnan ang oras. Kailangan ko nang umalis. Ayaw kong mahuli sa flight ko. Papunta sa aking kalayaan. Kalayaan? Ang sabihin mo, pag-aral, Luz, huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Pagtatama ni Marco, pilit na tumatawa habang inaalalayan ako palabas. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, naramdaman ko ang matalas na tingin ni Doña Mercedes sa aking likuran. Alam kong kampante silang lahat dahil hawak nila ang aking mga pirma. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila ay isang sunod-sunurang asawa pa rin ang kanilang itinatapon sa ibang bansa. Ngunit bago ako sumakay sa kotse, lumingon ako kay Bianca na nakatayo sa veranda. Itinaas ko ang aking kamay. Suot ang aking huling singsing, ang singsing na gagamitin ko para wasakin ang lahat ng kanilang kasinungalingan. Bianca, tawag ko, huwag mong iwawala ang kwintas na yan dahil bawat piraso ng alahas na suot mo ay may katapat na halaga na kukunin ko sa inyo sa tamang panahon. Hindi na siya nakasagot. Pumasok na ako sa loob ng sasakyan at isinara ang pinto. Habang umaandar ang kotse palabas ng subdivision, inilabas ko ang aking telepono at nag-text kay attorney. Theody, the documents are signed. Trigger the first phase. I-report mo sa audit ang unauthorized loans ni Paulo Villamor gamit ang mga kopya na pinadala ko. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Ang utang na loob na paulit-ulit nilang isinusumbat ay babayaran ko ngayon, ngunit hindi ng pasasalamat, kundi ng hustisya na wawasak sa kanilang lahat. Bago ako tuluyang tumuloy sa paliparan, may isang huling tao akong kailangang makita. Sa isang madilim na sulok ng isang gasolinahan malapit sa Naya. Hiniling ko sa driver na huminto muna. Sinabi ko na may kailangan lang akong kunin sa aking kapatid na si Nico. Si Nico ang kaisa-isa kong kapatid. Siya ang dahilan kung bakit tinalikuran ko ang aking scholarship sa Paris noon. Nagtrabaho ako ng husto. Pinalipas ang sariling gutom para lamang makapagtapos siya ng pag-aaral. Akala ko, sa gitna ng mundong puno ng plastik ng ngiti ng mga Villamor, siya ang aking magiging sandigan. Ngunit pagdating ko sa tagpuan, isang itim na SUV ang nakaparada na roon. Kilala ko ang sasakyang yon, sasakyan ni Marco. Nakita ko si Mang Carding, ang personal na driver ni Marco, na may iniabot na makapal na sobre kay Nico. Ang ngiti sa mukha ng aking kapatid
Habang binibilang ang pera ay kasing talim ng isang balisong na itinusok sa aking likuran. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan at naglakad patungo sa kanya. Ang tunog ng aking mga sapatos sa semento ay tila isang babala. "Nico!" Tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay tuyo at walang buhay. Nagulat si Nico. Mabilis niyang itinago ang sobre sa loob ng kanyang jacket. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ko na ang katotohanan. "Ate, akala ko nasa airport ka na," utal niyang tanong. Ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. "Magkano to?" "Nico, magkano ang halaga ng mga notebook ni Papa na ibinenta mo kay Marco?" Tanong ko. Ang sakit ay wala na. Ang tanging natitira ay isang malalim at malamig na galit. Biglang tumigas ang anyo ng mukha ni Nico. Ang kanyang hiya ay napalitan ng kawalan ng galang. "Ate, kailangan ko ng pera baon na ako sa utang sa sugal. At saka, ano ba naman? Yung mga lumang drawing na yon. Mayaman ka na, Luz Villamor ka na. Bakit ba napakadamot mo? Napangiti ako ng mapait. Villamor, Nico, tinraidor ako ng asawa ko. At ngayon, pati ikaw na kapatid ko, nakipagsabwatan sa kanila para lang sa pera. Wala akong pakialam sa drama niyo ni Marco." Sigaw niya, tila wala nang natitirang utang na loob. "Basta ako, nabayaran na ako. Kung ayaw mo akong tulungan, wag mo akong pakialaman." Kinuha ko ang aking wallet. Inilabas ko ang huling resibo ng tuition fee na binayaran ko para sa kanya. Noong huling semestre niya, hinawakan ko ang papel sa dalawa kong kamay. Ang tunog ng papel na dahan-dahang nahahati at nagkakapiraso ay ang tanging ingay na namayani sa pagitan naming dalawa. Isinaboy ko ang mga piraso ng papel sa paanan niya. "Mula sa oras na ito, Nico, wala na akong kapatid. Ang dugong na nananalaytay sa atin ay pinuputol ko na ngayon. Huwag ka nang lalapit sa akin. Dahil sa susunod na magkita tayo, ituturing na kitang kaaway." Malamig kong pahayag. Tinalikuran ko siya bago pa man niya makitang may isang butil ng luhang nagtatangkang kumawala sa aking mata. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Pumasok ako sa sasakyan at bumalik sa mansyon ng mga Villamor sa huling pagkakataon bago ang aking flight. Mayroon pa akong isang misyon na kailangang tapusin. Pumasok ako sa mansyon sa pamamagitan ng pinto sa likod. Alam kong nasa garden silang lahat. Nag-aalmusal pa rin kasama si Bianca. Dumiretso ako sa maliit na kapilya o silid-dasalan ni Don Emilio, ang yumaong ama ni Marco. Siya lang ang tanging Villamor na nagpakita sa akin ng kaunting kabutihan. Doon, sa ilalim ng altar. Naalala ko ang sinabi niya sa akin bago siya pumanaw. "Luz, ang tunay na kayamanan ay nakatago sa ilalim ng paanan ng pananampalataya." Lumuhod ako at kinapa ang mga tile sa sahig. May isang tile na bahagyang umaalog. Gamit ang isang maliit na pait na dala ko, dahan-dahan kong inangat ang tile. Walang anumang tunog ng pagkabagok ang narinig sa katahimikan ng silid. Doon, nakita ko ang isang lumang kahon na gawa sa nara. Inilabas ko ang kahon at binuksan ito. Isang lumang susi ang bumulaga sa akin, kasama ang isang notebook na may kupas na pabalat. Nang buksan ko ang unang pahina, tila tumigil ang paghinga ko sa nabasa ko. Para sa anak ng tunay na reyna ng sining. Kay Luz, ang tunay na tagapagmana ng De Los Reyes. Ang aking apelyido ay hindi lang De La Cruz. Ang aking ina ay isang De Los Reyes, ang pamilyang orihinal na nagmamay-ari ng mga disenyong nagpayaman sa mga Villamor. Biglang bumukas ang pinto ng silid-dasalan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagpakita ng isang anino na kasing pamilyar ng isang bangungot. "Luz, anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka pa umaalis?" Ang boses ni Doña Mercedes ay umalingaw-ngaw, puno ng suspetsa at autoridad. Mabilis kong isinara ang kahon at itinago ito sa ilalim ng aking malapad na coat. Ngunit ang kaba sa aking dibdib ay tila isang tambol na nagbabadyang magbunyag ng aking kinaroroonan. Humarap ako sa kanya, ang aking mukha ay kasing tigas ng marmol. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa isang asawang nagtaksil. Ngayon, ito ay tungkol sa isang nakaw na buhay at isang pamilyang binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Nanatiling nakapako ang tingin ni Doña Mercedes sa aking mga kamay na nakatago sa ilalim ng suot kong mahabang balabal. Ang bawat paghinga niya ay tila isang paghukay sa katahimikan ng silid-dasalan. Sa loob ng aking dibdib, ang tibok ng aking puso ay naging isang marahas na ritmo, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Ang takot ay para sa mga mahihina.
At sa oras na ito, wala na akong puwang para doon. Luz, bakit nandito ka pa? Akala ko ba ay nagmamadali ka para sa iyong flight? Muling tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng mapanuring tono. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling insenso ay tila nakakasuffocate. Gusto ko lang pong magbigay ng huling dasal para kay Don Emilio. Seryoso kong sagot habang dahan-dahang umaatras. Siya lang ang tanging naniwala sa akin mula pa nung una. Gusto ko lang magpaalam bago ako lumisan. Tumingin si Mercedes sa altar. Pagkatapos ay muling bumaling sa akin. Mabuti naman at marunong kang lumingon sa pinanggalingan mo. Sige na, lumakad ka na. Naghihintay na si Marco sa labas. Huwag mo kaming bibigyan ng kahihiyan sa Paris. Tumango ako ng bahagya at mabilis na lumabas ng silid. Naramdaman ko ang kanyang mga mata na nakatusok sa aking likuran hanggang sa makarating ako sa sasakyan. Sa loob ng kotse, habang tinatahak namin ang daan patungo sa paliparan. Dahan-dahan kong inilabas ang kahon mula sa aking balabal. Hindi ito napansin ng driver na abala sa pagmamaniobra sa traffic ng Maynila. Binuksan ko ang maliit na digital recorder na nasa loob. Ang screen nito ay nagningning. Isang hudyat na handa na itong ilantad ang mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Pinindot ko ang play at inilapit ang speaker sa aking tainga. Ang boses ni Don Emilio ay mahina, paos, at puno ng pagsisisi. Luz, anak, kung naririnig mo man ito, malamang ay wala na ako. Patawarin mo ako sa aking kahinaan. Ang tagumpay ng Villamor Heritage ay isang malaking kasinungalingan. 30 taon na ang nakalilipas. Ninakaw namin ang lahat mula sa iyong ina, si Celestina de los Reyes. Hindi lamang ang kanyang mga disenyo, kundi ang kanyang dangal. Napahigpit ang hawak ko sa recorder. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naging kasing lamig ng yelo. Si Mercedes. Siya ang nagplano ng lahat. Tinakot nila si Celestina na papatayin ka kung hindi siya lalayo. Ang iyong ina ay hindi namatay sa sakit. Luz, siya ay itinaboy at pinagtataguan hanggang ngayon. Ang 30% ng kumpanya na nakapangalan sa iyo sa aking diwa ay hindi isang regalo, kundi isang kabayaran sa utang na hindi kailanman mababayaran ng salapi. Tumigil ang recording. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking lalamunan. Ngunit hindi ako hinayaang malunod sa emosyon. Ang boses ni Don Emilio ay nagpatuloy sa isang huling babala. Huwag kang magtitiwala kay Marco. Hindi siya ang lalaking akala mo. Meron siyang mga lihim na account kung saan tinitipon ang mga nakaw na yaman mula sa mga investor. Hanapin mo ang listahan sa likod ng notebook na ito. Iyan ang susi para mapabagsak mo sila. Dinalanda ng aking mga daliri sa huling pahina ng lumang notebook. Doon, sa ilalim ng isang nakatagong tahi ng pabalat, nakita ko ang isang listahan ng mga bank accounts, mga petsa, at mga halagang kasing laki ng isang buong kaharian. Ang mga pangalan sa listahan ay hindi lamang kay Marco, kundi pati na rin kay Bianca at Paulo. Sila ay isang pamilya ng mga magnanakaw. At ako ang kanilang ginawang biktima sa loob ng 12 taon. Ma'am, nandito na po tayo sa airport. Wika ng driver na pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Tiningnan ko ang malaking gusali ng airport sa aking harapan. Ang aking ticket ay patungo sa Paris. Ngunit ang aking isipan ay nasa isang digmaang kakasimula pa lamang. Inilabas ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Theo D. Attorney, nahanap ko na ang lahat. Ang Villamor Heritage ay hindi lang nakatayo sa nakaw na disenyo, kundi sa isang malaking money laundering scheme. Ihanda mo ang lahat ng kailangan para sa isang full audit. At Attorney, hanapin mo ang kinaroroonan ni Celestina de los Reyes sa Cebu. Ngayon din, ibinaba ko ang telepono. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang naglalakad ako patungo sa entrance ng NIA. Alam ko na sa bawat hakbang ko, ang lupa sa ilalim ng paanan ng mga Villamor ay nagsisimula ng gumuho. Ngunit bago ako makapasok sa loob, isang pamilyar na boses ang tumawag sa aking pangalan, Luz, sandali. Lumingon ako at nakita ko si Marco na nagmamadaling lumapit. Pawisan at tila balisa. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, tila may hinahanap. Nakalimutan mo ang iyong gamot, sabi niya. Iniaabot ang isang maliit na bote ng tableta, ngunit ang kanyang tingin ay nakapako sa shoulder bag ko, kung saan nakatago ang Nara box. At ang bag mo, tila mas mabigat kaysa kanina.
May kinuha ka ba sa bahay bago ka umalis? Ang kanyang tanong ay tila isang bitag na handang sumakop sa akin. Sa gitna ng madla sa labas ng airport, ang aming mga mata ay nagtagpo ang isang asawang nagtatago ng lason at ang isang asawang hawak na ang lunas sa ang hangin sa labas ng NAIA Terminal. Isa ay puno ng amoy ng gasolina at ang walang katapusang ingay ng mga sasakyang nagmamadali. Ngunit sa pagitan namin ni Marco, ang tanging maririnig ay ang marahas na pagpintig ng aking puso at ang malamig na hangin na dumadaloy sa pagitan ng aming mga distansya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa aking shoulder bag. Tila isang agila na naghihintay ng pagkakataong sumakmal. Mga lumang notebook lang ito ni Don Emilio. Marco, panimula ko, ang boses ko ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Gusto ko silang dalhin sa Paris. Pakiramdam ko, kapag kasama ko ang mga gamit niya, mas magkakaroon ako ng inspirasyon sa pagdidisenyo. Hindi ba't iyon naman ang gusto mo? Ang maging mahusay ako para sa kumpanya. Bahagyang lumambot ang anyo ng kanyang mukha. Ngunit ang suspetsa ay naroon pa rin. Bakit hindi mo sinabi kanina? Pwede naman nating ilagay iyan sa maleta mo para hindi ka mabigatan. Ayaw kong mawalay ito sa akin. Masyadong mahalaga ang mga alaala ni Papa. Sagot ko habang dahan-dahang isinasabit ng maayos ang bag sa aking balikat. Siya nga pala, ang mga gamot na ibinigay mo. Salamat! Iinumin ko ito sa loob ng eroplano para makatulog ako ng mahaba. Ang mga tabletang iyon ay alam kong pampatulog na may halong chemical para maging mabagal ang aking pag-iisip. Ngunit sa halip na itapon, kinuha ko ang bote at inilagay sa aking bulsa. Isang huling yakap ang ibinigay ni Marco sa akin, isang yakap na puno ng kaplastikan, habang nakasubsob ang aking mukha sa kanyang balikat. Mabilis kong isiningit ang isang maliit na piraso ng papel sa loob ng bulsa ng kanyang coat. Isang kopya ng bank statement ng kanyang lihim na account na may nakasulat na, "I know where the money is." "Go now, Luz! Malalate ka na sa boarding," utos niya. Sabay halik sa aking noo, tumalikod ako at naglakad patungo sa entrance. Hindi ko nilingon ang kanyang figura. Sa sandaling dumaan ako sa security check. Naramdaman ko ang pagbigat ng bawat hakbang. Hindi dahil sa dala kong kahon, kundi dahil sa bigat ng 12 taong nasayang. Pagkapasok ko sa loob, sa halip na dumiretso sa gate 7 para sa flight 402, mabilis akong naglakad patungo sa dulo ng terminal, malapit sa isang VIP lounge na pagmamay-ari ng isang kaibigang diplomat. Doon, naghihintay si Attorney Theody. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at salamin, tila isang karaniwang biyahero. Nakaalis na ang sasakyan ni Marco. Luz, sinigurado ng mga tauhan ko na nakita nilang pumasok ka sa immigration area. Bungad niya habang iniaabot sa akin ang isang bagong telepono at isang folder. Salamat, Attorney. Kumusta ang mga dokumento? Tanong ko habang nauupo sa isang tago at madilim na sulok ng lounge. Naisumite na natin ang formal na pagbawi sa lahat ng mga pirma mo sa loan ng Villamore Heritage. Dahil pinirmahan mo iyon sa ilalim ng pagbabanta at maling impormasyon, ang bangko ay obligado ng i-freeze ang disbursement ng pondo, bukas na bukas din. Malalaman ng Board of Directors na ang perang inaasahan nila para takpan ang utang ni Paulo ay hindi darating. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mabuti at ang tungkol sa aking mga shares. Ang diwa ni Don Emilio ay malinaw. Ikaw ang may-ari ng 30%, ngunit kailangan nating ilantad ang katotohanan tungkol sa iyong ina para maging legal ang lahat. Nahanap na namin siya, Luz. Nasa isang liblib na barangay siya sa Cebu. Gumagawa pa rin ng mga alahas na gawa sa shell at pilak. Naramdaman ko ang pangungulila na matagal ko nang ibinaon. Ang aking ina. Buhay siya. At Attorney, kailangan kong manatili dito sa Makati. Hindi ako sasakay sa eroplano na yan. Gusto kong makita ang bawat pagbagsak ng mga luha ni Bianca at ang pagguho ng mukha ni Mercedes kapag nalaman nilang wala na silang kontrol sa akin. Tumayo ako at tinanaw ang malaking bintana ng lounge. Sa labas, nakita ko ang flight 400 at 2 na dahan-dahang umaatras mula sa gate. Ang eroplanong dapat ay kinalalagyan ko patungo sa isang bitag sa Paris ay dahan-dahang lumipad patungo sa ulap. Para sa mundo at para sa mga Villamore, wala na ako sa Pilipinas. Ako ay isang nawawalang asawa na madaling manipulahin mula sa malayo. Ngunit sa katotohanan, ako ang reynang nagtatago sa dilim, handang itumba ang bawat piyesa ng kanilang laro.
Inilabas ko ang bago kong telepono at binuksan ang tracking app. Nakita ko ang isang pulang tuldok na gumagalaw sa mapa ng Makati. Ang GPS tracker na palihim kong inilagay sa loob ng pendant ni Bianca noong nagbeso kami kanina ay gumagana na. Nasaan sila, Luz? Tanong ni attorney. Teodi. Nasa isang hotel sila malapit sa Rockwell. Sagot ko, ang boses ko ay puno ng puot. Naghahanda na siguro sila para sa kanilang celebration dahil wala na ako. Biglang tumunog ang telepono ko. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot ko, isang boses ng bata ang narinig ko. Isang boses na madalas kong marinig sa tuwing dinadala ni Bianca ang kanyang pamangkin sa bahay. Tita Luz, sabi ni Mommy Bianca, hindi ka na daw babalik. Totoo ba yun? Kasi sabi ni Daddy Marco, siya na daw ang bago kong mommy. Ang katahimikan sa loob ng VIP lounge ay tila naging kasing talim ng 1,000 karayom. Ang sakit ay muling humiwa sa aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdulot ng luha. Nagdulot ito ng isang desisyong walang balikan. Mali ang daddy mo, Junior, bulong ko, habang ang aking mga mata ay nakatitig sa flight 400 at 2 na unti-unti nang naglalaho sa abot tanaw. Dahil sa pagbabalik ko, wala nang matitirang daddy or mommy para sa iyo. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay attorney. Teodi, simulan na natin ang paglipat ng lahat ng aking disenyo sa isang bagong pangalan. At attorney, ihanda mo ang subpoena para sa divorce at annulment. Pero bago iyon, gusto ko silang makitang nagmamakaawa sa harap ng buong bansa. Sa di kalayuan, ang tunog ng papalipad na eroplano ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan ng gabi. Ang aking paglalakbay ay hindi patungo sa Paris. Ito ay patungo sa impyernong ako mismo ang gumawa para sa kanila. Nandito ako sa 37 palapag ng isang eksklusibong condominium sa Makati. Nakatanaw sa malawak na ilaw ng lungsod na tila mga hiyas na nakakalat sa madilim na pelus. Sa harap ko ay 4 na monitor na naglalabas ng iba't ibang anggulo ng aking sariling mansyon. Salamat sa mga hidden cameras na palihim kong ipinalagay sa mga tauhan ni attorney. Teodi, noong nakaraang linggo sa ilalim ng pagkukunwari na ito ay para sa security upgrade. Ang tunog ng aking pagpindot sa keyboard ay mabilis at walang humpay sa loob ng tahimik na silid. Sa bawat click, unti-unti kong binubuksan ang mga pintong hindi kailanman inakala ni Marco na mapapasok ko. Sa unang monitor, nakita ko sila, si Marco at Bianca, nasa loob ng aming master bedroom. Hindi pa man nakakalipas ang 24 na oras mula nang lumipad ako. Naroon na sila sa loob ng aking santuwaryo. Nakita ko si Bianca na tumatawa habang hinahagis ang aking mga damit mula sa walk-in closet patungo sa sahig. Sa wakas, Marco, malinis na ang hangin dito. Ang baho ng amoy ng yaya mong asawa ay wala na, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses na lumalabas sa speaker ay puno ng pangungutya. Hayaan mo na ang mga basurang yan, Bianca. Bukas na bukas din, bibili tayo ng mga bagong gamit mo. Ang sa atin na ang bahay na ito. Sagot ni Marco habang nilalagok ang isang baso ng whiskey. Naramdaman ko ang isang matalim na kurot sa aking dibdib. Ngunit hindi ako hinayaang malunod sa sakit. Sa halip, kinuha ko ang aking tablet at nirecord ang bawat segundo ng kanilang pag-uusap. Ang bawat tawa nila ay katumbas ng dagdag na sentensya sa oras na iharap ko na ang mga ebidensyang ito sa korte. Sa ikalawang monitor, nakita ko si Bianca na may tinawagan sa kanyang telepono. Inilapit ko ang aking tainga sa speaker para marinig ang bawat detalye. Hello, Mr. Vargas? Yes, it's Bianca. Hawak ko na ang mga sketch ng Blue Diamond Collection. Mas maganda ito sa kahit anong nagawa ni Luz. Ready na akong ibenta ang rights sa inyo sa kalahati ng presyo. Basta siguraduhin ninyong hindi ito malalaman ng board ng Villamor Heritage. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Si Bianca, ang matalik kong kaibigan, ay hindi lang asawa ko ang ninanakaw, kundi pati ang mga disenyong pinaghirapan ko para sa kumpanya ni Marco. Gusto niyang gamitin ang aking galing para magkapera sa sarili niyang bulsa at takasan si Marco kapag bumagsak na ang lahat. Bianca, sadyang napakabilis mong kumagat sa pain. Bulong ko sa sarili. Ang mga sketch na iniwan ko sa aking mesa ay mga peking disenyo na may mga fatal flaws na tanging isang ekspertong katulad ko lang ang makakapansin. Kapag inilabas iyon ng Vargas Jewels, mapapahiya sila at masisira ang reputasyon ni Bianca habang buhay. Kinuha ko ang aking sariling telepono at nag-set up ng isang anonymous email account.
Nag-attach ako ng isang malabong litrato, isang imahe ng lumang notebook ni Don Emilio na may nakabukas na pahina tungkol sa lihim na diwa. Subject: ang bangkay sa ilalim ng altar. Isinulat ko sa loob, akala mo ba ay nailibing mo na ang katotohanan? Marco, ang 30% ay hindi kailanman magiging sayo. Abangan mo ang pagsikat ng araw. Dahil ang gabi mo ay magiging kasing dilim ng iyong budhi. Pinindot ko ang send sa monitor. Nakita ko ang pagtunog ng telepono ni Marco sa ibabaw ng table. Nakita ko ang pagbabago ng kanyang ekspresyon mula sa pagiging kampante patungo sa matinding takot. Halos mabitawan niya ang kanyang baso nang mabasa ang email. Ano yan, Marco, bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong ni Bianca, na napansin ang panginginig ng mga kamay ni Marco. Wala. Wala ito. Isang spam email lang. Utal ni Marco, ngunit mabilis siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Sinundan siya ng camera sa pasilyo. Nakita ko siyang pumasok sa study room at mabilis na binuksan ang kanyang computer. Doon, sinubukan niyang i-access ang kanyang mga lihim na bank accounts, ang mga account na ginagamit niya para tago ang mga nakaw na pondo. Ngunit bago pa man niya matapos i-type ang kanyang password, isang pulang mensahe ang lumitaw sa kanyang screen: access denied, account frozen under legal audit. Narinig ko ang marahas na pagbagsak ng kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng nababasag na pluma at ang pagtalsik ng mga papel ay sapat na para malaman kong nagsisimula na siyang mawala sa sarili. Luz, imposible, nasa Paris na siya. Sigaw ni Marco sa loob ng silid. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Maling-mali ka, Marco. Sabi ko habang dahan-dahang itinaas ang aking baso ng wine patungo sa screen. Nandito lang ako. Pinapanood ang bawat paghinga mo. Biglang tumunog ang intercom ng aking condo. Isang tawag mula sa security sa ibaba. Ma'am, may isang lalaki po dito sa ibaba. Attorney Teodoro Santos daw po ang pangalan. May dala po siyang mahalagang dokumento para sa inyo. Papanong client siya? Maikli kong sagot. Pagpasok ni attorney, Teodi sa aking unit. Ang mukha niya ay seryoso ngunit may bakas ng tagumpay. Inilapag niya ang isang folder na may tatak ng gobyerno. Luz, nakuha na natin ang search warrant para sa archive ng Villamor Heritage. At may mas magandang balita. Ang bank manager na kasabwat ni Paulo ay kumanta na. Sinabi niya na si Doña Mercedes ang nag-utos sa kanya na imanipula ang mga dokumento para palabasing ikaw ang kumuha ng loan. Napakagaling, sabi ko. Ang aking mga mata ay nanatiling nakatitig sa monitor kung saan nakita ko si Marco na pilit na tinatawagan ng kanyang ina. At ang tungkol sa iyong ina, Luz, pagpapatuloy ni attorney. Teodi, handa na siyang lumipad mula sa Cebu. Bukas na bukas din. Magkikita na kayo. Naramdaman ko ang panunubig ng aking mga mata. Ngunit mabilis ko itong pinunasan. Hindi pa ito ang oras para maging malambot. Ang digmaan ay nasa gitna pa lamang. Salamat, attorney. Ihanda mo na ang lahat para sa gabi ng gala. Gusto ko, sa harap ng lahat ng mga kaibigan nila, doon natin isasaksak ang huling hininga ng kanilang kumpanya. Tumingin ako muli sa monitor. Nakita ko si Bianca na pumasok sa study room. Sinusubukan namuin si Marco, ngunit tinabig siya nito ng marahas. Ang unang lamat sa kanilang pagsasama ay nagsisimula na, mag-away kayo, magpatayan kayo. Bulong ko habang pinapatay ang mga ilaw sa aking unit. Dahil sa dilim na ito, ako ang reynang hindi niyo makikita hanggang sa huli na ang lahat. Ang ballroom ng Grand Hyatt Hotel sa Makati ay punong-puno ng halimuyak ng libu-libong sariwang bulaklak at ang nakakasilaw na kinang ng mga kristal na chandelier. Sa bawat sulok, ang mga suot na hiyas ng mga panauhin ay tila nakikipagkumpetensya sa liwanag ng mga ilaw. Ito ang gabi ng anibersaryo ng Villamor Heritage. Ang gabing inaasahan ni Marco na muling bubuhay sa kanyang bumabagsak na reputasyon. Mula sa isang madilim na sulok sa mezzanine, nakatingin ako sa ibaba. Ang aking mukha ay natatakpan ng isang manipis na belo ng anino. Nakita ko si Marco. Mukha siyang perpekto sa kanyang itim na tuksedo, ngunit ang madalas niyang pagpunas ng pawis sa kanyang noo at ang panakanakang pagtingin sa kanyang telepono ay nagpapakita ng kanyang tunay na kalagayan. Alam ko kung bakit. Ang bangko ay nagsimula ng magpadala ng mga demand letters at ang mga board members ay nagsisimula na ring magtanong tungkol sa mga nawawalang pondo. Sa tabi niya, nakatayo si Bianca,
Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kwintas na ninakaw niya sa akin ay kumikinang sa kanyang leeg, isang simbolo ng kanyang kawalang hiyaan. Nakita ko kung paano niya nginitian ang mga mamamahayag. Tila siya na ang bagong reyna ng mansyong Villamor. Napakaganda niyo po ngayong gabi, Miss Salcedo. Kayo po ba ang nasa likod ng bagong Blue Diamond Collection? Tanong ng isang reporter. Narinig ko ang maharot na tawa ni Bianca sa aking earpiece. Salamat. Ang sining ay nangangailangan ng tamang inspirasyon. At ang inspirasyong iyon ay hindi nakukuha sa pagiging isang simpleng may bahay lamang. Ang bawat salita niya ay tila isang hamon na tinanggap ko ng may malamig na ngiti. Bumalik sa aking gunita ang mga gabing puyat ako sa pagguhit ng mga disenyong iyon, habang siya ay abala sa pakikipaglandian sa asawa ko. Ang bawat lamat sa aking puso ay naging kasing tigas ng diamante sa mga oras na ito. Bumalik ako sa aking pribadong silid sa hotel. Doon, naghihintay si attorney, Theody at ang aking ina, si Celestina. Ang unang pagkakataon na magkita kami ay puno ng mga hindi masabing salita, ngunit ang kanyang mga mata na puno ng galing at determinasyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Handa na ang lahat, Luz. Wika ni attorney, Theody. Ang technical team ay nakapasok na sa control room. Sa sandaling magsimula ang presentation ni Marco, ang buong bansa ay makakakita ng katotohanan. Tumingin ako sa aking ina. Iniabot niya sa akin ang isang maliit na lalagyan. Pagbukas ko, bumulaga ang isang piraso ng alahas na hindi kailanman nakita ng mundo, isang asul na diamante na nakapalibot sa isang gintong hugis pakpak. Ito ang sariling liwanag. Ito ang original na blue diamond na ninakaw nila sa akin. Luz, mahinang sabi ni Celestina. Ang kanyang boses ay may pait, ngunit may dangal. Isuot mo ito. Ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng kinang na ipinagmamalaki nila. Isinuot ko ang kwintas. Ang lamig ng bato sa aking balat ay tila nagbigay ng kuryente sa aking buong pagkatao. Tumingin ako sa salamin. Hindi na ang luz na sunod-sunuran ang nakikita ko. Ang nakaharap sa akin ay ang babaeng handang sumunog sa mga tulay ng nakaraan para sa isang bagong bukas. Attorney, siguraduhin mong naka-livestream ang lahat sa social media accounts ng kumpanya. Gusto ko, walang takas si Marco at Mercedes. Utos ko habang inaayos ang aking mahabang damit na kulay hating gabi. Nakasetup na, Luz, kahit ang mga international partners nila ay nanonood na. Sagot ni Theody. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang staff ng hotel. Ma'am, magsisimula na po ang programa sa ibaba. Hinahanap na po ni Doña Mercedes ang asawa ni Sir Marco para sa opening ceremony. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala nila ay nasa Paris ako. Nagdurusa sa lungkot. Akala nila ay isang hologram o pre-recorded video lang ang ipapakita ko kung sakali. Sabihin mo sa kanila, darating ang reyna, sabi ko sa staff. Habang naglalakad ako patungo sa elevator. Ang bawat hakbang ko sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang marahas at matatag na ritmo sa katahimikan ng pasilyo. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Sa ibaba, nagsimula ng magdilim ang mga ilaw sa ballroom. Ang spotlight ay tumama sa gitna ng entablado kung saan nakatayo si Marco. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng peking kagalakan. Ladies and gentlemen, tonight we celebrate 50 years of excellence. And to present our most prestigious collection, may I call on the woman who has been the silent strength of this company, my wife, Luz Lucia Villamor, via satellite from Paris. Isang malakas na palakpakan ang namayani. Ang malaking screen sa likod ni Marco ay nagsimulang mag-flicker. Ngunit sa halip na ang aking mukha mula sa Paris ang lumabas. Isang madilim na anino ang dahan-dahang naglalakad mula sa likuran ng ballroom. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng ballroom ay nagdulot ng isang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa loob. Ang lahat ng mga mata ay lumingon. Ang spotlight na dapat ay nasa screen ay biglang gumalaw at tumama sa akin. Nakatayo ako doon, sa dulo ng red carpet. Ang asul na diamante sa aking leeg ay naglalabas ng isang kinang na tumatalo sa lahat ng ilaw sa silid. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Marco. Nakita ko ang pagbitaw ni Bianca sa kanyang baso ng champagne na nagresulta sa pagkakalat ng likido sa kanyang mamahaling gown. Hindi ko na kailangang magsalita mula sa Paris. Marco, Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom.
Gamit ang wireless mic na nakakabit sa aking damit, ang boses ko ay kalmado, malamig, at punong-puno ng awtoridad. Dahil ang katotohanan ay hindi kayang itago ng distansya. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng Grand Hyatt ay naging kasing bigat ng isang paparating na bagyo. Si Doña Mercedes ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Luz, anong kalokohan itong singhal ni Marco? Bagaman ang panginginig ng kanyang boses ay hindi niya maitago. Hindi ito kalokohan, Marco, ito ang pagtatapos ng iyong panlilinlang. Sabi ko habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. At bago ko ipakita ang Blue Diamond Collection, hayaan niyo munang ipakilala ko sa inyo ang tunay na arkitekto ng Villamor Heritage. Sa malaking screen sa likod niya, biglang lumitaw ang isang video. Hindi ito ang mga alahas. Ito ay ang mukha ni Bianca at Marco sa loob ng kanilang lihim na silid at ang boses ni Don Emilio na nagbubunyag ng lahat ng kanilang kasalanan. Ang bulong-bulungan sa buong ballroom ay naging isang malakas na ingay ng pagkagulat at kahihiyan. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang kumislap ng walang tigil. Hindi para sa kagandahan ng okasyon, kundi para sa iskandalong wawasak sa pangalan ng mga Villamor. Ang malaking screen sa likod ni Marco ay hindi na nagpapakita ng mga nagniningning na alahas. Sa halip, ang bawat pixel nito ay nagluluwa ng dumi ng kanilang pagkatao. Ang boses ni Bianca na nagsasabing, "Hayaan mo na ang yaya mong asawa," ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Tila isang paulit-ulit na sampal sa gitna ng katahimikan. "Eye off niyo yan, security. Patayin niyo ang screen." Sigaw ni Marco. Ang kanyang mukha ay hindi na maputi ito, ay naging kulay abo sa tindi ng hiyang na darama. Ngunit walang sumunod sa kanya. Ang mga tauhan sa control booth ay mga tao na ni Attorney, TOD. Ang mga flash ng camera mula sa mga media ay tila mga kidlat na tumatama sa naguguluhang anyo ng aking asawa. Dahan-dahan akong humakbang paakyat sa entablado. Ang tunog ng aking bawat tapak sa kahoy na sahig ay tila hatol ng isang hukom. Tumayo ako sa tabi ni Marco, diretso ang likod, at walang bahid ng luha sa aking mga mata. "Luz, please magpaliwanag ako. Fake news lang yan. Edited ang video na yan, tonight." Bulong ni Marco, pilit pa rin kumakapit sa huling hibla ng kanyang kasinungalingan. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tumingin ako ng diretso sa camera ng main live stream. Ang Villamor Heritage ay itinatag sa sining ng pagnanakaw. Ang boses ko ay malamig, malinaw, at walang panginginig. Hindi lamang nila ninakaw ang mga disenyo ng aking ina, si Celestina de los Reyes, kundi ninakaw din nila ang aking 12 taon bilang isang asawa para takpan ang kanilang mga utang at katiwalian. Walang hiya ka, pinalaki ka namin sa yaman. Tapos ito ang isusukli mo. Singhal ni Doña Mercedes mula sa harapang mesa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang pangangatog ay halata sa lahat. "Utang mo sa amin ang lahat. Luz, ang utang ko sa inyo, ay nabayaran na ng lupang ibinigay ko, ng mga disenyong ipinangalan niyo sa inyo, at ng katahimikang tiniis ko." Sagot ko habang inilalabas ang isang folder mula sa aking clutch bag. "Pero ang utang niyo sa gobyerno at sa mga investor, iyan ang hindi ko nababayaran." Pinindot ko ang isang button sa aking remote. Nagbago ang screen. Ngayon, ang mga bank statements ng lihim na accounts ni Marco at ang mga dokumento ng maanumalyang loans ni Paulo ang nakapaskil. Ang mga halagang bilyon-bilyong piso ay naging malinaw sa paningin ng lahat ng mga negosyanteng naroon. Sa oras na ito, ang lahat ng accounts ng Villamor Heritage ay naka-freeze na. Pagpapatuloy ko. Bilang may-ari ng 30% ng kumpanya ayon sa diwa ni Don Emilio, formal kong binabawi ang aking suporta at idinedeklara ang kawalan ng tiwala sa kasalukuyang pamunuan. Biglang sumugod si Bianca sa entablado, tila isang baliw na nawalan ng kontrol. "Sinungaling ka. Akin ang mga disenyong yan. Inggit ka lang dahil ako ang mahal ni Marco. Ako ang magiging bagong Mrs. Villamor." Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa, ang kanyang pulang gown na puno ng mantsa ng natapong alak. Ang kanyang buhok na gulo-gulo, ngumiti ako ng manipis. "Sayo na siya, Bianca. Sayo na ang lalaking walang ibang alam gawin, kundi magtago sa likod ng mga babae," sabi ko. Kinuha ko ang aking huling singsing, ang wedding ring na suot ko,
at dahan-dahang inihulog sa loob ng baso ng champagne na hawak ni Marco. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa likido ay tila hudyat ng pagtatapos ng aming kasal. Pakasalan mo siya, pero tandaan mo, ang dala mo sa altar ay hindi isang prinsipe, kundi isang lalaking baon sa utang at nakatakdang mabilanggo. Eksaktong pagkatapos ng aking mga salita, ang malaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. 4 na mga lalaking nakabarong at may mga badge ng NBI ang pumasok. Ang tunog ng kanilang mabibigat na hakbang sa carpet ay nagpatahimik sa buong silid. Mr. Marco Villamor Paulo Villamor, mayroon kaming warrant para sa inyong pag-aresto dahil sa kasong estafa at money laundering, wika ng opisyal. Ang ballroom ay napuno ng gulo, ang mga sigaw ni Mercedes, ang paghagulgol ni Bianca, at ang pagpupumiglas ni Marco habang pinapopas ang kanyang mga kamay ng posas. Lahat ng iyon ay tila isang symphony ng katarungan sa aking pandinig. Lumingon ako sa aking ina na nakatayo sa gilid ng entablado. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting nagsasabing, malaya na kami. Lumapit ako kay Marco bago siya tuluyang ilabas ng mga awtoridad. Inayos ko ang kanyang kurbata sa huling pagkakataon. Ang aking mukha ay kasing lamig ng yelo. Salamat sa ticket pa Paris, Marco, bulong ko sa kanyang tainga. Gagamitin ko iyon, pero hindi para magtago, kundi para simulan ang aking sariling imperyo na hinding-hindi mo na maaabot. Hindi siya nakasagot. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang hikbi ng pagsisisi. Naglakad ako palabas ng ballroom, sa gitna ng daan-daang flash ng camera, at mga taong dati ay tinitingnan ako bilang isang anino lang. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang pag-alis ng bigat sa aking balikat. Ang yaya ay wala na. Ang martir ay patay na. Paglabas ko sa lobby ng hotel, ang malamig na hangin ng Makati ay sumalubong sa akin. Isang itim na sasakyan ang naghihintay. Pagbukas ng pinto, nakita ko si attorney, Theody. Tapos na ang unang bahagi. Luz, sabi niya. Hindi, attorney, sagot ko habang sumasakay at isinasara ang pinto. Tapos na ang lahat para sa kanila, para sa akin. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na buhay, habang umaandar ang sasakyan palayo sa hotel. Nakita ko sa side mirror ang mga police car na may nagngangalit na ilaw. Ang kaharian ng mga Villamor ay tuluyan ng gumuho. Nagising ako sa tunog ng malakas na pagpintig ng ulan sa labas ng aking kondo, ngunit sa loob ng aking silid, ang tanging naririnig ay ang malamig na katahimikan ng tagumpay. Binuksan ko ang telebisyon. Ang balita sa bawat channel ay iisa ang pagbagsak ng Villamor Heritage. Ang mga larawan ni Marco at Paulo na nakapuso, na may mga damit na pantakip sa kanilang mukha, ay naging mukha ng pinakamalaking corporate scandal sa kasaysayan ng Makati. Ang stocks ng kumpanya ay hindi na lang bumagsak, ito ay naging abo. Ang mga investor ay nagkakagulo sa labas ng kanilang main office. Sumisigaw ng hustisya. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatili akong kalmado habang humihigop ng mainit na tsa. Isang tawag ang pumasok sa aking telepono. Isang numero na hindi ko na sana sasagutin. Ngunit alam kong ito ang huling kuko sa kabaong ng aking nakaraan. Luz, anak. Ang boses ni Doña Mercedes ay wala na ang dating awtoridad. Ito ay naging marupok, nanginginig, at puno ng peking pagsisisi. Wala na akong anak na nagngangalang Villamor, ma'am. Malamig kong tugon. Luz, parang awa mo na. Ang mansion, pinapaalis na kami ng mga sheriff. Nakapadlock na ang mga pinto. Wala kaming matutuluyan. Inatake ako sa puso kagabi. Nasa ospital ako ngayon pero wala akong pambayad sa bill dahil naka-freeze ang lahat ng accounts ko. Utang na loob, Luz. Kahit para na lang sa pinagsamahan natin. Naramdaman ko ang pamilyar na bigat sa aking dibdib, ang utang na loob na palagi nilang ginagamit na panalis sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, pinutol ko ang tali ng walang pag-aalinlangan. Ang mansyong iyon ay nakatayo sa ibabaw ng lupang ninakaw niyo sa pamilya ko. Sabi ko, ang boses ko ay kasing talim ng labaha. Ang pagkakaatake niyo sa puso ay hindi ko kasalanan, ito ay bunga ng sarili ninyong kasakiman. Binayaran ko na ang lahat ng utang ko sa inyo noong gabi ng gala. Kung gusto niyo ng matutuluyan, meron pang mga pampublikong ward sa mga ospital ng gobyerno. Doon kayo nababagay. Ibinaba ko ang telepono bago pa man siya makasagot. Walang luha, walang pagsisisi. Alam ko na ang susunod niyang gagawin
ay ang gamitin ang kanyang sakit para makuha ang simpatsya ng publiko, ngunit handa na si Attorney Teodi para doon. Pagkatapos ng tawag, lumabas ako ng kondo at nagtungo sa opisina ng Vargas Jewels. Doon, nakita ko si Bianca na pilit na kinakausap ang security guard para papasukin siya. Ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng makeup. Ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng takot. Lus, please, sigaw niya nang makita ako. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang aking braso, ngunit mabilis akong umiwas. Binenta ko ang mga sketch sa kanila, pero sabi nila, peke daw ang mga disenyong ibinigay ko. Idinedemanda nila ako ng estafa at breach of contract. Luz, ikaw lang ang makakapagpaliwanag sa kanila na original yun. Tiningnan ko siya nang may halong pangkukutya. Bianca, sinabi ko na sa'yo, nakaw na ganda ang suot mo. Ang mga sketch na ninakaw mo sa mesa ko ay mga reject na disenyo na may maling sukat at walang kwentang materyales. Pinanindigan mo ang pagiging magnanakaw, kaya panindigan mo rin ang pagiging talunan. Hayop ka, Luz, sinadya mo ito. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na tili ng desperasyon. Hindi ko ito sinadya, Bianca. Hinayaan ko lang na lamunin ka ng sarili mong inggit. Sabi ko bago pumasok sa loob ng gusali. Iniwan siyang kinakaladkad ng mga security guard palabas ng gate. Sa loob ng opisina ni Mr. Vargas. Ang kapalit ng lahat ng gulo ay isang bagong kontrata. Isang kontrata na hindi na para sa Villamor Heritage, kundi para sa aking sariling brand. Miss De Los Reyes, handa na ang mga papeles para sa iyong bagong kumpanya. Wika ni Mr. Vargas ng may paghanga. Lahat ng mga dati mong kliyente ay lumipat na sa amin para makuha ang iyong mga tunay na disenyo. Salamat, Mr. Vargas. Pero may isang huling bagay akong kailangang gawin bago ko pirmahan ang lahat. Sabi ko, lumabas ako ng Makati at nagtungo sa lumang mansyon ng mga Villamor. Nakita ko ang mga sheriff na naglalagay ng dilaw na tape sa buong paligid. Ang malaking gate na dati ay tila pintuan ng langit para sa akin, ay isa na ngayong rehas ng kahihiyan. Nakita ko ang isang truck na nagkakarga ng mga gamit. Doon, sa isang gilid, nakita ko ang portrait ni Marco na nakahandusay sa damuhan. Basag ang salamin, hindi ko nararamdaman ang paghihiganti. Ang nararamdaman ko ay ang kalayaan. Ang uri ng kalayaang dumarating kapag ang lahat ng basura ng iyong buhay ay tuluyan ng nalinis. Pinanood ko ang huling pag-ikot ng kandado sa pangunahing pinto. Ang bawat piraso ng kasangkapan ay tila mga kalansay ng isang marangyang kahapon na wala ng saysay. Sa gitna ng ulan, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Inilabas ko ang aking bagong passport. Mayroon akong flight patungong Cebu sa loob ng 3 oras. Ang nakaraan ay tapos na. Ang imperyo ay gumuho na. At sa mga guhong ito, handa na akong hanapin ang babaeng matagal nang nawala sa akin ang aking sarili. Paalam, Villamor. Bulong ko sa hangin habang sumasakay sa aking sasakyan. Ang ulan ay tumitila na, ngunit ang lamig na dala nito ay nananatili sa bawat sulok ng kalsada. Pababa na ako sa gusali ng aking opisina nang makita ko ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa tabi ng aking sasakyan, si Marco. Wala na ang makintab niyang tuxedo at ang mapagmataas na tindig ng isang Villamor. Ang kanyang barong ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay basa ng ulan, at ang kanyang mga mata ay tila mga lubog na uling sa gitna ng putik. Mukha siyang isang pulubi sa gitna ng lungsod na dati ay kanyang pinagharian. Luz, please, huwag kang umalis. Mag-usap tayo. Bungad niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Huminto ako sa tapat niya. Hindi ko hinayaang makita niya ang anumang emosyon sa aking mukha. Pinanatili ko ang aking distansya. Sapat para maramdaman niya ang pader na itinayo ko sa pagitan namin. Tapos na ang lahat ng dapat nating pag-usapan. Marco, ang mga abogado na ang bahala sa lahat. Malamig kong sagot. 12 taon. Luz, 12 taon tayong magkasama. Wala na ba talagang natitirang kahit katiting na pagmamahal sa puso mo? Kahit para na lang kay Junior? Alam mo namang napamahal na sa iyo ang bata. Kailangan niya ng pamilya. Kailangan niya ng ina. Pagmamakaawa niya, sinubukang hawakan ang aking kamay. Mabilis akong umiwas. Ang pagbanggit niya sa pangalan ng bata ay tila isang insulto sa aking katalinuhan. Huwag mong gamitin ang bata para pagtakpan ang mga kasalanan mo.
Marco. Si Junior ay anak mo at ni Bianca. Ang pamilyang sinasabi mo ay isang malaking kasinungalingan na binuo nyo sa likod ko. Sabi ko, ang boses ko ay kasing talim ng isang madiing hatol. At tungkol sa 12 taon, hindi iyon pagsasama. Iyon ay 12 taon ng paggamit mo sa akin bilang isang libreng designer at pambayad utang. Magbabago ako. Luz, pangako, ibebenta ko ang lahat. Magsisimula tayo sa malayo. I'll do anything, just please. I-withdraw mo ang mga charges laban sa akin at kay Paulo. Mabubulok kami sa kulungan. Halos lumuhod na siya sa basang semento. Kinuha ko ang isang folder mula sa aking bag at iniabot sa kanya. Ito ang dokumentong nakuha ni attorney. Theody, mula sa lihim na vault ni Marco ang draft ng petition para ideklara akong mentally unstable upang makuha nila ang aking mga shares. Naalala mo ba ito? Marco, ito ang plano niyo ni Mercedes kung sakaling hindi ako pumayag sa Paris. Sabi ko habang pinapanood ang paglaki ng kanyang mga mata sa gulat. Pinagplanuhan niyo akong ikulong sa isang institusyon habang tinatamasa niyo ang yaman ko. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na humingi ng awa. Hindi siya nakapagsalita. Ang kanyang bibig ay bumukas-sara. Tila isang isdang nalulunod sa sariling laway. Hindi ka naging asawa sa akin. Marco, naging isa kang linta na sumipsip sa lahat ng sining at buhay ko. Pagpapatuloy ko, inilabas ko ang isang maliit na sobre at inilapag sa kanyang nanginginig na palad. Yan ang huling utang na loob na ibibigay ko sa pamilya mo. Ano ito? Tanong niya habang binubuksan ang sobre. Iyan ang resibo ng buong bayad sa hospital bill ng ina mo at ang advance payment para sa isang maliit na apartment sa labas ng Maynila. Binayaran ko na ang lahat. Wala na akong utang sa inyo at wala na rin kayong utang sa akin. Simula sa oras na ito, bawat sentimong kailangan nyo para mabuhay. Kailangan nyong pagtrabahuhan. Tinalikuran ko siya at pumasok sa loob ng aking sasakyan. Narinig ko ang kanyang mahinang pagtawag sa pangalan ko. Ang tunog ng kanyang mga palad na humahampas sa bintana ng sasakyan. Ngunit hindi ko siya nilingon. Sa loob ng tahimik na sasakyan, naramdaman ko ang isang malalim na buntong hininga. Hindi ito buntong hininga ng sakit, kundi ng isang taong sa wakas ay nakawala sa isang mahabang pagkakabilanggo. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa loob ng 12 taon ay tila natuyo na ng init ng aking bagong natagpuang lakas. Attorney, dumiretso na tayo sa airport. Utos ko sa driver. Habang umaandar ang sasakyan palayo, nakita ko sa side mirror ang figura ni Marco na unti-unting lumiliit sa gitna ng kalsada. Nakatayo siya doon. Hawak ang resibong nagpapatunay na ang kanyang kapangyarihan sa akin ay tuluyan ng natapos. Bianca is pregnant again. Luz, did you know? Tanong ni attorney. Theody na nasa tabi ko, habang tinitingnan ang kanyang tablet. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hayaan mo siya. Ang 2 taong binuo sa kasinungalingan ay laging magbubunga ng kalungkutan. Hindi ko na sila problema, attorney. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang hinaharap. Tumingin ako sa bintana. Ang langit sa Maynila ay dahan-dahang nagiging maliwalas. Ang flight ko patungong Cebu ay aalis sa loob ng 2 oras. Sa dulo ng paglalakbay na iyon, naghihintay ang aking ina, ang aking sining, at ang aking tunay na pagkatao. Ang huling singsing ay wala na sa aking daliri. Ngunit sa aking puso, naroon ang isang kinang na hindi kailanman mananakaw ng sino man ang liwanag ng isang reynang natutong bumangon mula sa sarili niyang mga guho. Ang hangin sa Cebu ay may ibang dalang timpla, may halong alat ng dagat at tamis ng mga hinog na mangga, malayo sa nakakasulasok na usok ng Makati. Habang tinatahak ng aming sasakyan ang baybayin ng isang liblib na barangay, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Ito ang kabang isang taong malapit nang humawak sa isang katotohanang 30 taon niyang hindi nasilayan. Huminto kami sa tapat ng isang maliit na bahay na gawa sa lumang kahoy at bato. Sa gilid nito ay may isang bukas na silid na nagsisilbing song o gawaan ng mga alahas. Walang malalaking makina, walang aircon, tanging ang tunog ng martilyo na tumatama sa metal at ang lagaslas ng alon sa di kalayuan ang maririnig. Dahan-dahan akong bumaba. Nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa harap ng isang mesa. Maputi na ang kanyang buhok at ang kanyang mga kamay ay puno ng mga peklat mula sa init ng apoy at talim ng pilak. Ngunit ang paraan ng kanyang paghawak sa liyabe ay kasing pino ng isang reyna. Nanay Celestina, mahina kong tawag.
Tumigil ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa sandaling magtagpo ang aming mga mata, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang mukhang nakikita ko sa salamin araw-araw ay ang mukhang nasa harapan ko ngayon. Mas matanda lamang ng ilang dekada. Luz, ang boses niya ay halos isang bulong. Puno ng gulat at isang uri ng sakit na hindi kayang burahin ng panahon. Lumapit ako sa kanya. Ang bawat hakbang ko sa buhanginan ay tila pagbabalik sa aking tunay na tahanan. Bakit? Nay, bakit niyo ako hinayaang lumaki sa piling ng mga taong nagnakaw sa atin? Tumayo siya, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Akala ko ay mas ligtas ka doon. Noong mamatay ang ama mo, kinuha ka ni Don Emilio, binantaan nila ang buhay mo. Luz, sabi ni Mercedes, kung hindi ako lalayo, sisiguraduhin nilang wala kang kinabukasan. Mas pinili kong mawalay sa iyo kaysa makita kang nasasaktan. Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata, ngunit hindi ko ito hinayaang pumatak. Ang galit ko sa mga Villamor ay mas lalong nag-alab nang malaman kong pati ang pagmamahal ng isang ina ay ginawa nilang sandata para sa kanilang kasakiman. Pero ninakaw nila ang lahat sa inyo. Nay, ang Blue Diamond, ang mga disenyo nyo, ang buhay nyo. Sabi ko habang hinahawakan ang kanyang mga kamay na magaspang ngunit mainit. Ang mga disenyong iyon ay mga guhit lamang sa papel. Luz, sabi ni Celestina, habang dahan-dahang hinahaplos ang aking pisngi. Ang sining ay nasa dugo natin. Hindi iyon mananakaw ng kahit anong pirma o kumpanya. At ngayon, nakikita ko ang apoy na iyon sa iyong mga mata. Dinala niya ako sa loob ng kanyang maliit na huwong. Kinuha niya ang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng mga bunot ng niyog. Pagbukas niya, bumulaga ang isang piraso ng alahas na hindi pa tapos isang pendant na hugis pakpak ng ibon, gawa sa pinaghalong pilak at ginto. Ito ang huling disenyong ginawa ko bago ako itaboy. Paliwanag niya. Tinawag ko itong paglaya. Ngunit hindi ko ito natapos dahil nawalan ako ng inspirasyon. Ngayon, gusto kong ikaw ang tumapos nito. Naupo kami sa harap ng mesa, sa gitna ng katahimikan ng hapon. Nagsimula kaming magtrabaho. Ang tunog ng aming pagpanday ay naging isang himig ng pagkakaisa. Ipinakita niya sa akin ang mga sinaunang teknik ng pagukit na hindi itinuturo sa Paris o sa anumang paaralan sa Maynila. Ito ay sining na nagmumula sa kaluluwa. Nay, magtatayo ako ng bagong kumpanya. Luntian ang ipapangalan ko. Sabi ko habang maingat na inilalagay ang isang maliit na asul na bato sa gitna ng pendant. Hindi lang ito para sa atin, para ito sa lahat ng mga babaeng nawalan ng boses. Dahil sa mga taong katulad ni Mercedes at Marco, mabuti ang anak. Iyan ang tunay na tagumpay. Sagot ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba. Nakilala ko siya agad ang personal na abogado ni Paulo Villamor, Miss de la Cruz o Miss de los Reyes. Wika ng abogado habang lumalapit. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Mayroon akong dalang mensahe mula kay Paulo. Sinasabi niya na kung hindi mo ititigil ang kasong estafa laban sa kanya, ilalabas nila ang mga dokumentong magpapatunay na ang iyong ina ay may kinalaman sa isang nakaraang krimen sa Villamor Heritage. Isang frame-up na matagal na nilang inihanda. Naramdaman ko ang panginginig ng kamay ni Celestina. Ang takot na pilit niyang tinalikuran ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Tiningnan ko ang abogado. Ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Sabihin mo kay Paulo, ang mga banta niya ay wala nang saysay sa akin. Hindi na ako ang Luz na matatakot sa kanilang mga kasinungalingan. At kung gusto nilang maghukay ng nakaraan, siguraduhin nilang handa silang mabaon kasama nito. Huwag mong hamunin ang pamilya Villamor, Luz. Marami pa silang koneksyon. Babala ng abogado. At ako naman ay may katotohanan. Tugon ko, umalis ka na dito bago ko patawagan ang mga pulis sa Cebu. Nang makaalis ang abogado, muli kong tiningnan ang aking ina, hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Huwag kayong matakot, Nay. Hindi na nila tayo matataboy muli. Sa pagkakataong ito, tayo na ang gagawa ng ating sariling kapalaran. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim sa Cebu. Ang tunog ng dagat ay tila isang pangako ng bagong simula. Alam ko na ang huling laban ay hindi sa korte o sa opisina.
kundi sa pagpapatunay na ang tunay na kinang ay hindi nanggagaling sa nakaw na diamante, kundi sa apoy ng katotohanan. Inilabas ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Theody. Attorney, ihanda mo na ang press conference para sa launching ng Luntian at siguraduhin mong naroon ang lahat ng mga biktima ng pamilya Villamor. Panahon na para marinig ng mundo ang ating tinig. Sa dalampasigan ng Cebu, habang nakatitig ako sa buwan, alam ko na ang aking paglipad ay nagsisimula na. Eksaktong 1 taon na ang nakalilipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Villamor sa Grand Hyatt. At ngayon, narito ako sa gitna ng isang makasaysayang bulwagan sa Intramuros. Hindi ito kasing hambog ng mga pagtitipon ng mga Villamor, ngunit ang bawat sulok ay nagniningning sa tunay na dangal at sining. Ngayong gabi ang formal na paglulunsad ng aking sariling brand ang Luntian by Luz. Ang bulwagan ay napupuno ng mga pinakamahahalagang tao sa industriya ng alahas mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakatago sa anino ng sinumang lalaki. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Suot ang isang puting terno na gawa sa pinong pinya. At sa aking leeg ay ang pendant na hugis pakpakang paglaya na tinapos namin ni Nanay Celestina sa Cebu. Handa na ang lahat, Luz, wika ni Attorney Theody habang papasok sa aking silid. Ngumiti siya sa akin, isang ngiting puno ng paghanga. Ang mga balita tungkol sa pag-convict kay Marco at Paolo ay lumabas na kaninang hapon. 10 hanggang 15 taon sa bilibid. Wala na silang kawala. Huminga ako ng malalim. Dinarama ang gaan sa aking dibdib. Salamat, Attorney, pero sa gabing ito, ayaw ko nang marinig ang pangalan nila. Ang gabing ito ay para sa hinaharap. Lumabas ako patungo sa entablado sa gitna ng tunay na mga palakpak na pumuno sa buong bulwagan. Ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na bumabati sa aking pagbabalik. Nakita ko sa unahan si Nanay Celestina, nakasuot ng kagalang-galang na damit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kagalakan. Sa tabi niya ay si Nico, na ngayon ay nagsusumikap na bilang isang apprentice sa aking siyong. Unti-unting binabayaran ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng tapat na pagtatrabaho. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula ko, ang boses ko ay umalingaw-ngaw ng may awtoridad at katiwasayan. Ang koleksyong makikita ninyo ngayong gabi, ang sariling liwanag, ay hindi lamang tungkol sa ginto at diamante. Ito ay tungkol sa mga kwento ng bawat babaeng sinabihan na wala silang halaga kung wala ang kanilang mga asawa. Ito ay para sa mga reynang kinalimutan ang kanilang korona para pagsilbihan ang mga taong hindi marunong magmahal. Ipinakita sa malaking screen ang bawat piraso ng alahas. Ngunit ang pinaka-highlight ay ang huling piraso, isang maliit na brooch na gawa sa tinunaw na ginto. Ang gintong ito, pagpapatuloy ko, ay galing sa aking huling singsing ang aking wedding ring. Tinunaw ko ito para gawing isang bagong obra. Dahil ang nakaraan, gaano man ito kasakit, ay pwedeng gawing pundasyon ng isang mas matibay at mas magandang bukas. Matapos ang programa, habang nakikipag-usap ako sa mga partners, isang pamilyar na mukha ang nakita ko sa malayo, sa labas ng pintuan ng bulwagan. Si Bianca, wala na ang kanyang pulang gown. Nakasuot siya ng simpleng damit. Ang kanyang mukha ay halatang pagod sa pag-aalaga ng 2 bata nang mag-isa. Nakita ko ang lungkot at inggit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin mula sa malayo. Hindi siya pinayagang pumasok ng security. Hindi ko na kailangang lumapit. Ang distansya sa pagitan namin ay sapat ng paliwanag. Siya ay nanatiling bilanggo ng kanyang mga maling desisyon, habang ako ay malaya na sa himpapawid. Ang balita na si Marco ay humihingi ng tawad mula sa loob ng kulungan, ay hindi ko na rin binigyan ng pansin. Ang patawad ay ibinigay ko na sa aking sarili, at iyon lamang ang mahalaga. Sa dulo ng gabi, lumapit sa akin ang isang matandang babae, isang kilalang editor ng isang international fashion magazine. Ms. De Los Reyes, your work is breathtaking. What is your secret? Tanong niya. Tumingin ako kay Nanay Celestina, at pagkatapos ay sa pendant sa aking leeg. Ang lihim ko, natutunan ko lang na ang pinakamahalagang hiyas na maaari mong makuha ay hindi nahuhukay sa lupa, kundi matatagpuan sa loob ng sarili mong pagkatao kapag tumayo ka na para sa iyong dangal. Ang gabi ay natapos sa isang maringal na pagdiriwang. Habang naglalakad kami ni Nanay Celestina palabas ng Intramuros,
Ang liwanag ng buwan ay tila sumasabay sa bawat hakbang namin. Ang bawat buntong hininga ko ay wala ng kasamang pait. Tanging ang preskong hangin ng kalayaan. Ang luntian ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ang aking pakpak. At sa gabing ito, ang aking paglipad ay wala ng hangganan. Pamtong. Humahalik ang mga alon sa maputing buhangin ng Cebu habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot tanaw. Ang langit ay nagmistulang isang malaking canvas na pinintahan ng kulay kahel, lila at ginto. Nakaupo ako sa beranda ng aming bahay bakasyunan. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Habang pinapanood ang pagsayaw ng mga puno ng niyog sa ihip ng hangin, isang liham ang nakapatong sa aking hita. Galing ito sa kawanihan ng Koryo, may tatak ng National Penitentiary. Hindi ko na kailangang buksan para malaman ang laman nito. Alam kong puno ito ng mga salita ng pagsisisi mula kay Marco, mga pangakong magbabago siya, mga pag-alala sa aming 12 taon, at mga hiling para sa pangalawang pagkakataon. Dahan-dahan kong itinupi ang papel at inilagay ito sa loob ng isang maliit na lalagyan ng mitsa. Sinindihan ko ang dulo nito. Pinanood ko ang apoy habang dahan-dahang nilalamon ang bawat salita ng lalaking minsang naging mundo ko. Habang nagiging abo ang papel, naramdaman ko ang huling pait na kumakawala sa aking puso. Luz, anak, handa na ang hapunan. Tawag ni Nanay Celestina mula sa loob. Susunod na po, Nay. Sagot ko ng may ngiti. Maraming nagtatanong sa akin. Lalo na ang mga kababaihan sa aking siyong sa luntian. Napatawad mo na ba sila, Miss Luz? Ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko na sila. Hindi dahil karapat-dapat sila sa aking kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang pagdadala ng puot ay parang paghawak sa isang nagbabagang uling ako lamang ang napapaso habang hinihintay kong masaktan sila. Sa pagbitaw ko sa galit, tuluyan na akong nakawala sa rehas na itinayo ng pamilya Villamor. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad ay pagbabalik sa dati. Ang kapatawaran ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay hindi na mababago. Ngunit ang hinaharap ay malaya na mula sa kanilang kontrol. Si Marco ay nasa likod ng mga rehas. Binabayaran ang kanyang mga kasalanan sa batas. Si Bianca ay namumuhay sa hirap. Dinaranas ang bunga ng kanyang sariling mga pagtatraidor. Sapat na iyon. Ang hustisya ay hindi palaging kailangang maging madugo. Kung minsan, ang pinakamasakit na parusa ay ang makita ang taong sinira mo na namumuhay ng masaya at matagumpay ng wala ka. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang huling singsing na sumimbolo sa aking pagiging biktima. Sa halip, ang suot ko ngayon ay ang mga hiyas na ako mismo ang nagpanday, mga hiyas na sumisimbolo sa aking dangal, sa aking talino, at sa aking kalayaan bilang isang babaeng Pilipina. Ang luntian ay lumalago na. Marami na kaming mga kababaihan na dati ay nawalan ng pag-asa, ngunit ngayon ay mga bihasang platero na. Sa bawat alahas na lumalabas sa aming gawaan, may kwento ng pagbangon. Iyon ang aking tunay na legacy. Tita Luz, tingnan mo po ang ginawa ko. Tumatakbong lumapit sa akin ang isang batang babae. Anak ng isa sa aming mga manggagawa. Ipinakita niya ang isang maliit na singsing na gawa sa tanso. May nakadikit na makulay na kabibe. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Napakaganda, iha. Tandaan mo, ikaw ang gumawa niyan. Yan ang iyong galing. Huwag mong hahayaan ang sinuman na sabihing hindi mo kaya. Sa paglubog ng araw, nahanap ko ang kapayapaang hindi ko naramdaman sa loob ng 12 taon. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging isang himig ng tagumpay. Sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, isa lang ang nais kong iwanan sa inyo, ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang kulungan. Ang sakripisyo ay may hangganan, at ang utang na loob ay hindi dapat maging dahilan para hayaan mong tapakan ang iyong pagkatao. Bago nyo mahalin ang iba, siguraduhin ninyong hindi kayo mawawala sa sarili nyo. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang tanging liwanag na hinding-hindi mamatay ay ang liwanag na nagmumula sa iyong sariling kaluluwa. Ako si Luz Lucia de los Reyes. Isang anak, isang sining, at higit sa lahat isang babaeng malaya.